Bigla ang umuwi si Dominador mula Maynila, walang pasabi, walang abiso, at walang ibang nasa isip kundi ang isang bagay. Hulihin mismo ang kanyang ama at asawa sa akto ng kanilang pagtataksil. Hindi siya umuwi para makipag-usap, hindi rin para magtanong. Umuwi siya dahil sa hinalang mismong ang kanyang ina ang nagtanim. Ayon kay Aling Brenda, matagal nang may kakaibang kilos ang dalawa. Madalas magkasama, madalas mawala, at higit sa lahat may mga sandaling nakita niya ang asawa ng kanyang anak at ng mister nito ay magkapatong habang natatakpan ang pang-ibabang katawan ng manipis na kumot. Yun ang sumbong kay Dominador. Kaya sa biyahe palang pauwi, buo na ang loob ni Dominador. Kung totoo ang lahat, hindi niya palalampasin, hindi niya hahayaang manatiling bulong lang sa baryo ang kasalanan na sumira sa kanyang pagkatao. At kung kasinungalingan man iyon, handa rin siyang harapin ang katotohanan. 6:00 ng hapon sa Rosales, Pangasinan, nakita ni Aling Brenda ang asawa niyang si Doming Zarasate na nakabigti sa loob ng kubo. Ang kubong iyon ay nasa may gilid ng kanilang bukid, halos likuran lang ng kanilang bahay. Kita iyon mula sa bintana, tanaw kahit hindi ka lumapit. Pero ang mas ikinagulat ng lahat, ni hindi man lang napasigaw si Aling Brenda, ni walang luhang pumatak sa kanyang mga mata nang makita niya ang bangkay ng asawa. Tahimik lang siya, parang matagal na niyang alam na darating ang araw na iyon. At ang tanong ng marami, bakit ganoon ang kanyang reaksyon? Iyan ang sasagutin ng kwentong tatalakayin natin ngayon. May iisa lamang na anak sina Aling Brenda at Doming. Ang pangalan niya ay Dominador Zarasate. Lumaki si Dominador na tahimik, masipag at determinado. Pagkatapos ng kolehiyo ay nagtrabaho siya sa Maynila bilang IT sa isang kumpanya. Doon na rin siya nagpakasal sa kanyang kasintahan na si Kathleen Joy Zarasate. Bagong kasal pa lang sila noon at wala pa silang anak sa mga panahong iyon. Nagsimula ang lahat noong taong 2008. Isang gabi, habang nasa maliit na inuupahang apartment si Dominador sa Maynila, tumunog ang kanyang cellphone. Pangalan ng kanyang ina ang lumabas sa screen. Hindi pa siya kinakabahan noon, pero nang masagot niya ang tawag, agad niyang napansin ang panginginig sa boses ni Aling Brenda. "Anak," mahina, ngunit mabigat ang tono ng ina. "May sasabihin sana ako sa'yo." "Ano yun, ma?" Sagot ni Dominador. "May nangyari ba dyan?" Matagal munang nanahimik si Aling Brenda sa kabilang linya. Rinig ni Dominador ang paghinga ng kanyang ina. Parang pinipilit nitong buuin ang loob. "Anak, huwag ka munang magagalit," sabi ng ina. "Hindi ko na alam kung paano ko sasabihin to." "Ma, sabihin niyo na po." Medyo kinakabahan ng sagot ni Dominador. "Si Kathleen, may napapansin kami dito." Dahan-dahang wika ni Aling Brenda. "May mga usap-usapan sa baryo at may nagsabi sa akin na baka buntis daw siya." Napaupo si Dominador sa gilid ng kama. "Buntis? Ma, hindi po maaari. Kung buntis man siya, ako ang ama." Muling tumahimik ang linya. Tapos, sa isang iglap, binitawan ng ina ang salitang hindi kailanman inasahan ni Dominador. "Anak, ang sinasabi nila, ang ama raw ay ang sarili mong ama." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Dominador. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Parang huminto ang paligid. Hindi siya agad nakapagsalita. "Anong sinasabi niyo, ma?" Nanginginig na tanong niya. "Hindi yan totoo. Hindi pwede." "Iyan din ang gusto kong paniwalaan," sagot ni Aling Brenda. Basag ang boses. "Pero may nakita ako, anak. May narinig ako. At hindi ko na kayang itago pa." Sa gabing iyon, gumuho ang mundo ni Dominador. Sa isang tawag lang, nabasag ang tiwala, pamilya, at lahat ng pinaniniwalaan niyang maayos ang kanilang pamilya. Halos hindi siya nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang boses ng kanyang ina, ang bawat salitang binitiwan nito. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nagpasya na si Dominador. Hindi na siya pumasok sa opisina gaya ng dati. Dumiretso siya sa boss niya. "Sir, kailangan ko pong umuwi ng probinsya," diretso niyang sabi. "May problema sa pamilya." Hindi na siya tinanong pa. Kita sa mukha ni Dominador ang bigat na dala niya. Pagkatapos ng ilang oras,
Nakasakay na siya ng bus pauwi ng Rosales, Pangasinan. Walang pasabi, walang tawag. Gusto niyang dumating ng biglaan. Pagdating niya sa bahay, tahimik ang paligid. Wala rin si Kathleen. Ang tanging bumungad sa kanya ay ang kanyang inang namumugto ang mga mata. "Ma, nasaan sila?" agad niyang tanong. Umiyak si Aling Brenda. Hindi na niya napigilan ang sarili. "Anak, magkasama sila," sabi nito. "Umalis sila kaninang umaga. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Parang may humigpit sa dibdib ni Dominador." "Magkasama? Saan?" "Hindi ko alam," sagot ng ina. "Hindi na rin umuwi ang ama mo kagabi." Hindi na nagpatumpik-tumpik si Dominador. Lumabas siya ng bahay at diretso pumunta sa paradahan ng tricycle. Isa-isa niyang tinanong ang mga driver. "Kuya, may nakita po ba kayong matandang lalaki at babaeng kasama kaninang umaga?" Mag-asawa ang dating. Nagkatinginan ang mga driver. May isang umiling, may isang napaisip. "Parang meron," sabi ng isa. "May naisakay ako kanina, papuntang Carmen, Rosales." Mula Carmen, saan sila pumunta? Mabilis na tanong ni Dominador. "Sumakay ng ordinary bus," sagot ng driver. "Papuntang Urdaneta City." Parang may kumalabog sa ulo ni Dominador. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Dumiretso siya sa Carmen, Rosales at sumakay rin ng bus papuntang Urdaneta. 1:00 na ng hapon nang makaalis siya. Habang nasa biyahe, paulit-ulit niyang tinatawagan si Kathleen. Nagre-ring ang cellphone nito pero walang sumasagot. "Kathleen, sagutin mo," bulong niya sa sarili. "Kahit sagutin mo lang." Pagdating sa Urdaneta, hindi niya alam kung saan magsisimula. Nilakad niya ang mga kalsada, pumasok sa mga kainan, tumingin sa mga terminal. Pawis na pawis siya, gutom, pagod, pero hindi siya tumigil. Umabot ang oras ng 2:00, 3:00, pero wala pa rin. Hanggang sa 4:00 ng hapon, halos wala na siyang lakas. Napalinga siya sa loob ng isang mall. Sa lamin ng mga pader, kita ang refleksyon ng mga taong naglalakad. At doon, sa isang iglap, parang may dumaan sa kanyang paningin. Isang pamilyar na mukha. "Kathleen," mahina niyang sambit. Mabilis siyang pumasok sa loob ng mall. Sinundan niya ang direksyong pinanggalingan ng nakita niya. Kumakabog ang dibdib niya sa bawat hakbang. At doon niya nakita si Kathleen kasama ang ama niya. Magkahawak ang kamay. Parang walang ibang tao sa paligid. Parang sila ang mag-asawa. Nanigas si Dominador. Hindi siya agad makalapit. Parang may pumigil sa kanyang mga paa. Nakita niyang ngumiti si Kathleen sa ama niya. Nakita niyang may sinabi ang ama niya. At tumawa si Kathleen. Lumapit siya ng kaunti. Napalingon si Kathleen. Nanlaki ang mga mata nito. "Dominador?" mahina nitong sabi. Binitawan nito ang kamay ng ama niya pero huli na. Nakita na niya ang lahat. "Ano to?" Tahimik ang ama niya. Yumuko lang. "Dominador, makinig ka," sabi ni Kathleen. Nanginginig ang boses. "Hindi mo naiintindihan." "Ano ang hindi ko naiintindihan?" Putol niya. "Na magkahawak kamay kayo, na parang kayo ang mag-asawa." Tumulo ang luha ni Kathleen. "Pasensya na. Isang salita lang, pero sapat para durugin ang natitirang piraso ng pagkatao ni Dominador." Nagkamurahan sa loob ng mall. Hindi na napigilan ang galit na matagal nang naiipon. Sa gitna ng mataong lugar, nagsimula ang isang eskandalong hindi na maitatago. Tumataas ang boses ni Dominador, nanginginig sa galit at sakit, habang si Kathleen ay hindi rin nagpapahuli. Sa halip na humingi ng tawad, sinabi ni Kathleen na si Dominador daw ang may kasalanan ng lahat. Lagi raw itong wala. Lagi raw trabaho ang inuuna. Sa Maynila raw parang mag-isa lang siya kahit may asawa. Hindi raw niya maramdaman ang atensyon, ang lambing, at ang presensya ng lalaking pinakasalan niya. Habang lumalabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Kathleen, para bang unti-unting dinudurog ang natitirang dignidad ni Dominador. Hindi lang ito simpleng paninisi. Literal na panggagaslight ang ginagawa ni Kathleen. Paulit-ulit na ipinaparamdam na si Dominador ang nagkulang. Si Dominador ang may kasalanan kung bakit nauwi sa ganoon ang lahat. Mas masakit pa, hindi lang si Kathleen ang humarap sa kanya. Biglang tumapang ang ama niya. Tumigas ang mukha nito nang maramdaman niyang nasa panig niya si Kathleen.
Parang doon lang nagkaroon ng lakas ng loob ang matandang lalaki. Sinabi pa nito na hindi raw dapat magsalita si Dominador ng ganoon, lalong hindi raw siya dapat magmura. Anak lang daw siya. Anak lang na walang karapatang magalit, walang karapatang maningil, at walang karapatang magtanong. Sa sandaling iyon, ramdam ni Dominador na tuluyan nang nawala ang ama na kinalakihan niya. Hindi na niya nakikita ang lalaking nagpalaki sa kanya, kundi isang estrangherong handang ipagpalit ang lahat para sa sariling kasiyahan. Habang patuloy ang sigawan, unti-unting napapalingon ang mga tao sa paligid. Humihinto ang mga naglalakad, may mga bulungan. Ramdam ni Dominador ang bigat ng mga matang nakatutok sa kanila. Ilang sandali pa, napansin niya ang paglapit ng mga gwardiya ng mall. Kita niya sa mga mukha ng mga ito na anumang oras ay papasok na sila sa eksena. At doon siya nagdesisyon. Sa gitna ng ingay at tensyon, hinablot niya si Kathleen. Hindi marahas pero madiin. Parang ayaw na niyang masayang pa ang kahit isang segundo sa lugar na yon. Hila niya itong papalabas ng mall. Noong una ay pumalag si Kathleen. Ayaw sumama. Pilit humihiwalay. Pero wala siyang nagawa. Determinado si Dominador. Habang palabas sila, nilingon ni Dominador ang ama niya. Sa isang iglap, malamig at tuyo ang boses na lumabas sa kanyang bibig. Mula ngayon, hindi na kita ama. Isang simpleng pangungusap, pero puno ng bigat. Walang sigaw, walang mura. Isang desisyong matagal nang nabuo sa loob niya. Sa loob lamang ng ilang minuto, iniwan niya ang ama niya sa loob ng mall, nakatayo, walang imik, napapaligiran ng mga tao. Hindi na siya nilingon pa, wala na siyang pakialam. Ang tanging nasa isip ni Dominador ay makauwi. Kailangan niyang maiuwi si Kathleen. Kailangan niyang harapin ang katotohanan sa bahay. Kailangan niyang malinawan ang lahat kahit pa masakit. Sumakay sila ng bus pauwi. Tahimik ang biyahe. Walang nagsasalita. Si Kathleen ay nakatingin lang sa bintana. Si Dominador naman ay nakayuko. Hawak ang noo. Parang pinipigilan ang sarili na tuluyang bumigay. Magulo ang utak ni Dominador. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung saan siya nakulangan. Kung kailan nagsimulang magbago ang babaeng minahal niya. Kung bakit ang babaeng pinakasalan niya sa Maynila ay siya ring babaeng sumira sa pamilya niya. Hindi niya maintindihan kung paano naging ganoon kabilis ang lahat. Kung paano, sa isang iglap, nawala ang lahat ng pinanghawakan niya. Pagdating nila sa bahay, wala na siyang lakas magsalita. Ang gusto lang niya ay harapin ang katotohanan kahit gaano ito kasakit. Dahil sa oras na iyon, malinaw na sa kanya ang isang bagay. Hindi lang asawa ang nawala sa kanya, pati ama, pati pamilya. Sa loob ng bahay, bumigat ang hangin. Tahimik ang paligid pero ramdam ang tensyon. Si Aling Brenda ay agad na napaupo, humagulgol at napahawak sa dibdib. Si Dominador ay nakatayo lamang habang si Kathleen ay nakayuko. Tila ubos na rin ang lakas. Maya-maya, sa gitna ng iyakan lumabas din ang katotohanang kinatatakutan ni Dominador. Umamin si Kathleen, buntis siya. At ang ama ng dinadala niya ay hindi si Dominador, kundi si Domingo, ang ama mismo ni Dominador. Isang tanong ang biglang nasagot. Isang tanong na paulit-ulit na gumugulo sa isip ni Dominador habang nasa bus sila pauwi. Ngayon malinaw na, wala nang palusot, wala nang ikot-ikot na paliwanag. Parang may pumutok sa loob ng dibdib ni Dominador. Bigla siyang humarap sa dingding at sinuntok iyon ng buong lakas. Isang beses, 2 beses nanginginig ang kanyang kamao. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit na matagal niyang kinikimkim. Galit na hindi niya mailabas sa sigaw o luha. Napaupo po si Aling Brenda sa sahig, umiiyak. Hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Ang babaeng inalagaan niya, ang asawang pinagtiwalaan niya, pareho siyang ipinagkanulo. Si Dominador ay napaupo rin, huminga ng malalim. Sa gitna ng kaguluhan, unti-unti siyang kumalma. Parang doon mismo sa loob ng bahay na iyon, nagsimulang maglinaw ang kanyang isip. Napagod na siya sa galit, napagod na siya sa sakit. Maya-maya, tumayo siya. Kinuha ang kanyang bag. Walang sinabing paliwanag, umalis siya ng bahay nang mag-isa noong araw ding iyon.
Hindi siya nagpaalam. Hindi siya lumingon. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang mag-isip. Habang naglalakad siya sa labas, isa lang ang malinaw sa kanya. Hindi niya hahayaang matapos ang lahat sa katahimikan. Hindi niya hahayaan na tapakan ang pagkatao niya at magpanggap na wala lang ang nangyari. May hangganan ng pagtitiis. Pagbalik niya sa bahay makalipas ang ilang oras, kalmado na ang kanyang mukha. Pero malamig, parang may desisyong matagal nang nabuo sa loob niya. Hinarap niya si Kathleen. "Bahala ka na sa buhay mo mula ngayon," sabi niya. "Tapos na tayo." Nanlaki ang mata ni Kathleen. Parang may gustong sabihin. Pero walang lumabas na salita. "At maghanda ka," dagdag ni Dominador. "Dahil magkikita na lang tayo sa korte." Hindi na siya naghintay ng sagot. Lumapit siya sa kanyang ina. Tumingin sa mga mata ni Aling Brenda na puno ng luha at pagsisisi. Wala rin siyang sinabi. Isang tingin lang, sapat na. Pareho nilang alam na wala nang babalik sa dati. Matapos ang mga nangyari, hindi na nag-atubili si Dominador. Ilang araw lamang ang lumipas ay nag-file siya ng kaso sa Piskalya ng Rosales, Pangasinan. Hindi siya nagtipid. Kumuha siya ng pribadong abogado. May sapat siyang ipon. Matagal na siyang nagtatrabaho bilang IT sa Maynila at malaki ang sahod niya. Hindi pera ang iniisip niya noon, kundi hustisya. Sa payo ng kanyang abogado, isinampa ang kasong adultery laban kay Kathleen at kay Domingo. Ayon sa batas, malinaw ang sakop ng kaso. Si Kathleen ay isang babaeng may asawa at napatunayang nagkaroon ng relasyon sa lalaking hindi niya asawa. Kasama sa kaso ang lalaking nakipagrelasyon sa kanya. Na sa kasong ito ay si Domingo mismo, ang ama ni Dominador. Mabigat ang kasong iyon, hindi lang dahil sa batas, kundi dahil sa bigat ng ginawa sa loob ng isang pamilya. Nagsumit ng sinumpaang salaysay si Dominador. Detalyado niyang ikinuwento ang mga pangyayari, mula sa tawag ng kanyang ina, sa pag-uwi niya ng biglaan, sa paghahanap sa Carmen, hanggang sa pagkakahuli niya sa loob ng mall sa Urdaneta. Isinama rin ang pag-amin ni Kathleen sa loob ng bahay na siya ay buntis at si Domingo ang ama ng dinadala niya. Tinawag din si Aling Brenda upang magbigay ng pahayag. Mabigat man sa kanya, nagsalita siya. Inilahad niya ang mga napansin niya bago pa man mabunyag ang lahat. Ang mga oras na magkasama sina Domingo at Kathleen. Ang mga pag-alis ng walang paliwanag. Ang mga bulong sa baryo na una niyang binaliwala. Hanggang sa hindi na niya kayang itago sa sariling anak, naglabas ng supwena ang piskalya. Pinatawag si Kathleen at si Domingo. Naganap ang preliminary investigation. Doon unang nagharap sa iisang silid ang mga taong minsang tinawag na pamilya. Tahimik si Dominador sa buong proseso. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Para bang nailabas na niya ang lahat ng galit noong mga unang araw. Ang natira na lang ay isang taong gustong tapusin ang laban sa tamang paraan. Dumating ang araw ng hearing. Nasa loob na ng piskalya ang mga papel, ang ebidensya, at ang mga salaysay. Naghihintay na lamang ng resolusyon. Sa puntong iyon, akala ng lahat ay tuloy-tuloy na ang kaso at hahantong sa hatol. Pero hindi na iyon umabot. Isang hapon, dumating ang balitang nagpataka sa buong baryo. Natagpuan si Domingo Zarasate na nakabigti sa loob ng kubo sa gilid ng kanilang bukid. Alas 6 ng hapon iyon nang makita ni Aling Brenda ang bangkay ng asawa. Tahimik siya. Walang sigaw. Walang luha. Dahil sa pagkamatay ni Domingo, automatikong nawala ang pananagot ang kriminal nito. Ayon sa batas, ang kamatayan ng akusado bago ang hatol ay nagpapawalang bisa sa kasong kriminal laban sa kanya. Hindi na naituloy ang usapin sa korte. Hindi na naibaba ang hatol na matagal nang hinihintay. Kasama sa natigil ang kaso laban kay Kathleen dahil ang adultery ay isang kasong kailangang isampa laban sa parehong partido at sa pagkamatay ng isa, hindi na ito maaaring ituloy sa paraang kriminal. Doon nagtapos ang laban sa legal na papel. Kahit hindi pa tapos ang sugat sa puso. Matapos ang insidente, bigla na lamang umalis si Kathleen sa Rosales. Wala nang paalam, wala nang paliwanag. Sa huling balitang nakarating kay Aling Brenda at kay Dominador,
Umuwi raw si Kathleen sa probinsya nila sa Aurora. Doon niya itinuloy ang kanyang pagbubuntis, malayo sa mga mata ng mga taong nakakakilala sa buong kwento. Hindi na siya hinabol pa ni Dominador. Para sa kanya, sapat na ang nangyari. Hindi niya nakamit ang hatol sa korte, pero malinaw sa kanyang konsensya na ginawa niya ang tama. Hinarap niya ang katotohanan, at nang matapos ang lahat, pinili niyang magpatuloy. Para kay Dominador, iyon ang naging simbolo ng katapusan ng isang pamilya at simula ng panibagong buhay. Walang masayang wakas ang kwentong ito. Walang panalong malinaw. Ang mga kasalanang tinatago, kahit gaano katagal, ay may sariling paraan ng paglalantad.